Okay, so ito na yung bagong Xiaomi 14T at mahigit isang linggo ko na rin gamit to. Post muna sa S24 Ultra para gamitin to as my main phone and goods. 144Hz AMOLED display, 5,000 mAh battery, LPDDR5X memory and UFS 4.0 storage, MediaTek Dimensity 8300 Ultra at camera na co-engineered ulit with Leica. Panalo ba para sa presyo? Ano yung mga pros and cons nung gamit ko? Pag-usapan natin lahat after mong mag-subscribe. Goal namin ng maka 500k subs this year at malapit na. Malapit na akong mawala ng pag-asa. Hindi, joke lang. Like, share, subscribe at follow nyo na rin kami sa Facebook and TikTok para sa mga short reviews pa namin. Okay, so dahil camera ang isa sa mga pinakapanlaban ng phone na to, eto na yung unahin natin. Just like last year, nakipag-partner ulit sila with Leica para dito. Meron tayong Leica Summilux lens, tapos yung main sensor naman natin ay ang Sony IMX906 with OIS. As expected, andito pa rin yung dalawang photographic styles ng Leica, Leica Vibrant and Leica Authentic. Karamihan sa mga photos na kinuha namin naka Leica Vibrant since eto rin naman yung gagamitin ng karamihan sa atin, pero eto na rin yung difference nung dalawa para may idea kayo. Honestly, may mga pagkakataon talaga or may mga shots talaga na babagay yung colors at overall looks nitong Leica Authentic. Lalo na pag mga street photography tapos mga pro talaga yung kukuha, bagay na bagay ito doon. At sa mga tulad ko naman na mabilis ang point and shoot lang din, take note na natural looking photos yung kuha dito, medyo dark ng konti tapos meron ding vignetting na nangyayari. Ngayon, eto naman yung kuha namin using the main camera with Leica Vibrant photographic style and for the price, I would say na legit na maganda yung kuha lalo na para sa ganitong price. Medyo dark looking ng konti yung HDR shots natin dito, but in terms of sharpness, okay na okay kahit tignan sa malalaking monitors. Very detailed din with good dynamic range. May napicturean din tayong angel. Kita nyo naman, ganda ng kuha, tsaka ang saya-saya. Maganda yung kuha pag tao yung subject and kahit sa mga against the light na shots, pansin ko na maayos yung exposure at kita rin yung mga details sa parehong highlights and shadows. May mga visible noise kapag zoom in natin, pero bihira yung mga crushed shadows talaga na wala ng details na makikita. Kahit sa gabi, nagustuhan ko rin yung mga kuha. Unang-una, may isa pang angel na nagpakita. Ganda-ganda ng kuha, pak na pak yung pakpak. Very sharp and detailed, tsaka properly exposed din yung mga LEDs, kaya okay na okay din sa akin overall. Yung ultra-wide ang medyo hindi. I mean, kung daytime at maliwanag, enough naman yung sharpness kung pang-post lang naman sa Facebook, so decent pa rin naman. Pero manonotice mo rin kasi kaagad yung difference niya sa main camera. At hindi ko rin siya marerecommend na gamitin sa gabi kasi mala watercolor quality na yung itsura kahit pa naka night mode tayo, so kung low light, main camera na lang ang gamitin natin. Now, ang good news naman, maganda yung parehong 2x and 4x zoom natin dito. Match yung kulay sa outputs ng main camera at nakikipagsabayan din in terms of sharpness and details. Very usable, minsan nabo-blown out sa 4x zoom kapag mabilis ang kuha lang, but overall, sa totoo lang, na-impress din ako dito. Now, sa portrait shots naman, goods, pero not perfect at may mga kailangan pang ma-improve. Kung sharpness and details, wala namang problema at maganda yung kuha as long as maliwanag or maganda yung lighting. However, hindi pa ganun kalinis yung edge detection at may mga imperfections din minsan. Sa akin, okay lang din naman since hindi naman yan laging nangyayari. So, ang hindi ko lang talaga nagustuhan dito ay yung quality in low light. Sa low light kasi, mas nahihirapan pa siya lalo sa edges ng subject natin. And also, madalas din akong nakakakuha ng blurred photos pag ganito. So, I suggest na 2 to 3 times natin kunin yung shot para mas masiguro yung maayos na portrait. Yung selfies naman, ganito. Una muna, good news kasi finally may 4K video recording na tayo sa front cam at matagal-tagal din bago nila nagawa yan since 1080p lang din yung nakuha natin sa 13T series last year. However, pagdating sa photos, wala naman akong napansing malakihang upgrades talaga. Pag maliwanag, okay yung kuha, may details, enough sharpness din naman pang post-post sa FB, pero kapag ginamit na natin sa gabi, malaki-laki yung binababa sa quality tulad lang din ng ultra-wide kanina. So, make sure na lang din na may proper lighting tayo palagi kapag magse-selfie tayo para maayos yung photos. 4K video recording gamit yung front-facing camera ng Xiaomi 14T. Yan, finally may 4K na. Gamit ko rin ngayon yung built-in microphones, stabilization, mukhang okay naman. Kasama ko yung dalawa. Sisipag niyan.
Videos natin hanggang 4K 60fps at may stabilization kahit sa 4K 60. Downgraded to 4K 30 yung mapapakita naming video sa inyo ngayon para mag-match sa YouTube video namin. At overall, sharp and detailed din yung kuha natin dito. Mabisa rin yung stabilization. Partneran na lang din natin ng steady hands para mas maganda pa. So, ang napansin ko lang dito sa videos ay yung jello effect at 4K 30. Kung makikita nyo dito, kapag naka 4K 30 FPS tayo, may jello effect. Pero kapag naka 4K 60, wala na akong napapansin ganyan kahit naglalakad-lakad ako. So, sana maayos din kaagad through software updates. Pero habang ganyan pa yung sitwasyon, mas may re-recommend ko na mag-shoot na lang muna tayo in 4K 60. Lahat nga rin pala ng camera sa likod capable sa pag-record ng 4K 30 FPS videos. So, pag naka 4K 30 FPS tayo, pwede tayong magpalit-palit from main to telephoto to ultra-wide cam. Hindi nga lang smooth yung transition, syempre. Ganun din naman sa mas mahal na S24 Ultra. And also, mention ko na nga rin pala na in low light ulit, medyo malaki din yung binababa sa quality ng videos kahit pag gamitin natin yung main cam. Para naman sa iba pang mga camera features, may dual video mode pa rin, may pro mode for photos, director mode for videos, and meron pa ring log. Tapos sa editing, meron tayong AI editing, plug-in yan, so kailangan pa nating i-download. May object eraser dyan, not perfect pa but usable naman, and also yung watermark nga rin pala. Pwede na tayong magtanggal at maglagay ng watermark after taking the photo. Now, of course, naisip din ng Xiaomi na baka lagyan nyo ng Leica watermark yung mga photos na hindi naman talaga kuha dito. So, hindi pwede yung ganun at gagana lang to sa mga pictures na tinake gamit tong Xiaomi 14T. Next, pag-usapan naman natin yung build, looks at pati na rin yung mismong feels sa ilang araw kong paggamit nito. Bali, 4 yung kulay na available ngayon at pinakakakaiba dyan yung lemon green dahil PU leather yung gamit doon at plastic na yung iba. Meron tayong Titan Black, Titan Blue, and Titan Gray. And medyo lap trip lang ako doon sa Titan kasi nga affordable flagship nga naman daw to. So, syempre hindi kinaya yung titanium Titan lang. Pero bukod sa looks, una ko talagang napansin yung gaan. Lalo na galing nga ako ng S24 Ultra. So, nung tinabi ko muna yon para mag-switch dito, ramdam ko kaagad yung difference nila sa weight at parang ang sarap nitong gamitin dahil doon. Also, kahit na flat lahat dito, flat back, flat display, and flat frames, hindi rin naman uncomfortable sa kamay. Actually, hindi ko nilagay yung case habang gamit ko to para lang din ramdam na ramdam ko yung paggamit. And siguro kung may pupunahin man ako dito, medyo madulas lang siya ng konti. So, dapat ingat ka talaga. Maayos dapat yung grip mo. O di kaya ilagay mo na lang yung case para sigurado. Mabilis kong nagasgasan yung pre-installed na screen protector. Kaya tinanggal ko na rin kaagad. May Corning Gorilla Glass 5 protection naman sa mismong display. But, syempre, much better pa rin kung makaka-order ka agad tayo ng tempered glass. Limited pa nga lang yung options natin kasi nga bagong release pa lang. Pero, naka-order na ako at ilalagay ko na lang din sa description yung binili ko sakaling kailangan nyo rin. Yung back panel, again, plastic lang pero nagustuhan ko naman na hindi siya glossy. Yung frames ang medyo nakakalito kasi sa website nila may nakalagay na aluminum alloy, though hindi in-specify kung yung frames ba talaga yon. Also, wala rin kasing visible antenna lines. Unlike sa Pro version ito, 14T Pro na may lines and naka-declare talaga sa website yung aluminum metallic frame. So tinanong ko to sa Xiaomi Philippines at confirmed na plastic back and plastic frames nga lang. Pero ang pambawi naman nila dyan ay yung full IP68 na water and dust resistance. Kahit malubog natin sa tubig, may protection pa rin yung phone natin. Wag lang talaga sasadyain. So overall, premium naman siyang tignan, premium ding hawakan, pero mas maganda pa sana kung glass back and metal frames na rin. At eto, dagdag ko lang din, tsumamba pa kanina, nalaglag ko to bago ko i-shoot tong video. Bali, pinatong ko siya dito, kapatong nitong iPhone, na wala sa loob ko na wala nga pala siyang case and screen protector, so dumulas, nalaglag dito, kahoy naman yung flooring dyan, but still, medyo mataas-taas din, and wala namang dents or visible scratches, so mukhang okay na okay din naman yung build. Comment down below kung gusto nyo ng drop test. Joke lang. Kung yung design simple, yung display hindi. Kasi kahit nasabihin nating almost same lang yung specs nila sa last year's Xiaomi 13T, may pagka-flagship pa rin to, magandang display pa rin ngayong 2024, at kahit pa sa mga susunod pang taon. 6.67-inch AMOLED, manipis and symmetrical yung side bezels, maliit lang yung punch hole for selfie cam, very sharp looking display, slightly higher than 1080p din kasi yung screen resolution, and yung kulay. Pinanood ko dito yung inside out
2, meron na sa Disney Plus, at ang ganda ng kulay. Litaw na litaw yung tingkad ng display dito. Sinubukan ko rin sa mga palabas na tao talaga. Ganda rin ng skin tones. Supported ang Dolby Vision, HDR10 and HDR10+, at naka-Widevine L1 na rin sa Netflix. No problems tayo dyan. Yung dual speakers, malakas din. Good sound quality para sa isang mid-range phone na syempre importante din para maging mas maganda yung watching experience natin. Hindi rin ako nakulangan sa brightness. Up to 4,000 nits din daw kasi yung maximum brightness dito according to Xiaomi, at sa actual experience ko, no problem sa outdoor visibility at maayos kong nakikita yung screen kahit nasa labas ako. Lowest brightness, mababa rin at medyo importante sa akin yan para hindi nakakasilaw gamitin yung screen sa gabi. Sa smoothness, siguro naman wala nang magrereklamo since hanggang 144Hz na rin yan, and very capable din naman yung chipset para suportahan yung mataas na refresh rate. Mabilis din yung nababa sa 60Hz kapag wala ng motion to save battery life, at ganun din yung sitwasyon pagdating sa responsiveness ng screen. Responsive up to 480Hz yung sampling rate, at dahil nasa usapang responsiveness na lang din naman tayo, sabihin ko na rin na sobrang goods ng haptic feedback dito. Actually, dito ko sinulat yung ilang parts ng script para sa video na to kasi nakaka-enjoy mag-type at satisfying yung bawat pindot ko sa keyboard. Okay, so next naman natin yung performance. HyperOS based on Android 14 yung operating system. So far, wala pa naman akong na-encounter na major issues. And lagi na rin naman nating napag-uusapan tong HyperOS. Para sa akin, okay yung interface, very user-friendly, may bloatwares nga lang. Software support, good news kasi 4 major Android upgrades and 5 years of security patches na yung pangako ng Xiaomi. So, nakikipagsabayan sa Samsung pagdating sa tagal. 2 thumbs up tayo para dyan. Pero titignan pa rin natin yung dalas kasi yung Samsung A55 sa pagkakatanda ko, buwan-buwan silang may software update or security patch. Alagang-alaga talaga. So, sana makita rin natin yan dito sa Xiaomi 14T. AI features, meron din. Pre-installed na yung Google Gemini Assistant. Meron ding AI editing feature, AI interpreter. Tapos magkakaroon din daw ng circle to search pero hindi pa siya available sa ngayon at ihahabol na lang daw sa mga susunod na updates. Sa hardware naman, MediaTek Dimensity 8300 Ultra yung chipset. And yes, same chipset yan sa sulit phone na Poco X6 Pro. Up to 512 gigs yung storage na UFS 4.0 na ngayon. Upgraded na from UFS 3.1 last year. Tapos kahit 256 or 512 gigs yung piliin mong variant, pareho namang 12 gigs na LPDDR5X yung memory, so malaking RAM pa rin kahit anong piliin mo. Now, unahan ko na kayo. Alam kong may mga magre-react sa chipset, lalo na yung mga gamers dyan dahil nga same lang siya sa Poco X6 Pro na nasa 17,000 pesos lang yung presyo. At sasang-ayon ako na syempre mas okay nga naman kung yung last year's flagship chip ng Qualcomm ang ginamit nila dito, like the Snapdragon 8 Gen 2, tulad nung sa Poco F6 Pro. Pero hindi naman kasi to performance-centric phone. Actually, pag ginawa nila tong Snapdragon 8 Gen 2, most probably mada-downgrade yung camera, so ang mangyayari, parang Poco F6 Pro na lang din siya at magiging same na lang din sila ng target market. So, kung titignan, okay lang din naman yung naging desisyon nila dito, lalo na't may Leica partnership nga kasi sila. So, sa camera talaga mapupunta yung budget. Tsaka, isa pa, malakas pa rin naman itong Dimensity 8300 Ultra. Sabi ko nga kanina, galing ako ng S24 Ultra bago dito, at sa totoo lang, sa usapang bilis, hindi naman dumating yung punto na nabagalan ako dito or nahalata ko yung performance gap kumpara sa 80K na flagship phone. At yan ay dahil puro mga basic applications na lang din naman yung ginagamit ko ngayon. Social media, productivity, streaming, and banking apps. Mga applications na lang na hindi naman kailangan ng sobrang lakas na processor para maranang mabilis at maayos. At ito yung nakikita kong target market ng Xiaomi dito. Yung tulad ko na ang hanap yung mas balancing phone o di kaya yung camera-centric phone at satisfied na as long as mabilis yung phone sa mga pang-araw-araw na applications. Kasi kung gamer ka sa ganitong budget, Poco F6 Pro ang iaalok ng Xiaomi sa'yo. Hindi to. Pero syempre kung sakali naman na maisipan mong maglaro ng games, very capable pa rin naman yung performance dito. Over 1.3 million yung Antutu benchmark score at sinubukan ko rin sa 3 games. Kung Mobile Legends ka lang naman, wala kang poproblemahin. Very smooth, 119 FPS yung nakuha ko on average kahit pa isagad natin yung settings. CODM, ganun din. Hindi naman demanding tong mga to. So multiplayer mode, nakakuha ko ng 119 FPS on average. Tapos 89 FPS naman sa VR mode.
mode. Ngayon, kung graphic-intensive games naman like Genshin, dyan natin makikita yung difference nitong Dimensity 8300 Ultra kumpara sa mga flagship chipsets talaga. Highest settings, 60 FPS mode, at nakakita tayo dyan ng mga frame drops. 54 FPS pa rin naman yung nakuha natin on average, so very playable pa rin. Pero expect mo na rin yung frame drops at may napansin din kasi akong thermal throttling na nangyari. Bale, first few minutes, 50 plus FPS tayo, tapos nung umiinit-init na, bumaba na siya ng 40 plus, then nung nakapag-cooldown na ulit, tumaas ulit ng 50 plus, at sadya naman to ng Xiaomi para hindi gaanong mag-init yung device. Hindi kasi lumagpas ng 45 degrees yung temperature natin dito, even after 30 minutes of playing Genshin Impact, at mainit-init na rin naman ang 45 degrees, pero hindi siya kasing init ng mga flagship gaming phones ngayon na umaabot na ng 50 degrees. Battery life naman is good. 5,000 mAh din yung capacity, and nung nag-run ako ng PC Mark battery test, more than 12 hours yung nakuha ko na screen on time. Now, hindi yan yung sobrang kunat na battery na para bang S24 Ultra. Wala namang espesyal sa battery performance, pero good enough na yan para sa isang buong araw na gamitan. Actually, nung pinanggala-gala ko to, syempre, naka-mobile data, high brightness kasi nasa labas, picture-picture, videos, GPS, konting social media, 100% pag alis ko at pag uwi ko, may natitira pang around 20% plus, 28, 25, mga ganon. So, nakakapag-browse pa ako sa gabi and may natitira pang konti hanggang umaga. Sa charging naman, meron tayong good news and bad news. Bad news muna, wala nang charger sa box. Hindi ko rin inaasahan yan kasi medyo malaki pa yung box, unlike sa Samsung and iPhones na maninipis lang. So, nagulat talaga ako. Ito yung reaction ko nung nag-unbox ako. Uy! Anyway, sa good news naman, una, mabilis lang itong mag-charge. 67 watts yung maximum charging speed at supported naman ang Power Delivery 3.0. However, hindi natin ma-maximize yung charging speed gamit yan kasi proprietary yung hypercharge technology ng Xiaomi. Parang super VOOC ng OnePlus and Oppo. So, para makuha natin yung pinakamabilis na charging speed possible dito, kailangan talaga natin yung 67 watts or higher na charger from Xiaomi and Poco mismo. Dalawang beses akong nag-test dito. Una sa 67 watt charger ng Poco F6. Yes, kung may 67 watt charger ka na sa mga dating Poco or Xiaomi phones mo, gagana yan. At less than 45 minutes lang yung charging from 10 to 100%. Sinubukan ko rin sa Ugreen gun charger ko and Ugreen power bank na may support for power delivery. 25 to 27 watts lang yung tinatanggap niyang output, and from 10 to 100%, 59 minutes lang din yung inabot. So, nasa isang oras lang at mabilis na rin kung sakaling hindi ka makakakuha ng Xiaomi na charger. Tapos, ang isang good news pa ay yung battery protection features dito. This time, pwede na nating ilimit sa 80% yung charging para ma-prolong yung lifespan ng battery natin. Iwas battery degradation to, and actually, ito yung isang mabisang paraan na ginagawa ko sa iPhone ko. Kasi sa isang buong araw, enough na sa akin yung 80%. Kailangan ko lang mag-charge ng 100% kapag lalabas ako o gagala kami kasi medyo matakaw nga sa battery yung paggamit ko kapag ganon. Pero sa normal na araw lang, okay na sa akin yung 80%. So yung iPhone ko, nililimit ko lang doon. And after 10 months of usage, makikita nyo dito na 99% pa rin yung maximum capacity ng battery ko dyan. So yes, legit na makakatulong talaga to para maalagaan yung battery ng phone natin. And tulad lang din sa mga iPhones, makikita na rin natin yung battery health info dito, which is super goods para mas aware tayo kung okay pa ba yung battery natin o hindi. Other features pa bago tayo magtapos, unlike sa Poco F6 Pro, may eSIM support na dito. Yan din yung gamit ko at goods naman yung signal. Depende syempre sa lugar yung lakas. Video calls okay din, naka Wi-Fi 6E, fingerprint scanner, mabilis and accurate, and yung power lock button nga rin pala textured na para mas madali nating makapa. Okay, so itong Xiaomi 14T ay nagkakahalaga ng 25,999 para sa 12,256 and 27,999 naman para sa 12,512. Suggestion lang, kung bibili kayo nito, go for 512 gigs na kasi sulit yung additional 2K mo doon. At siya nga pala, maganda rin yung offer nila na 1-year extended warranty, lalo na't bihira lang natin yung makita sa ibang mga brands. Now, sa totoo lang, kung gaming o performance lang talaga ang pinaka-priority mo sa isang phone, pwede mong kunin yung Poco X6 Pro kasi le-level yung performance nun dito at malaki-laki din yung matitipid mo. Or kung gusto mo talagang mag-stick sa ganitong budget,
pwede rin ang Poco F6 Pro kasi malaki-laki naman yung upgrade nun sa performance with its Snapdragon 8 Gen 2 chipset. Pero kung ang hanap mo naman yung mas balancing phone na hindi lang maganda for gaming and maganda rin yung camera performance, para sa akin, this is a good deal sa 26,000-28,000 pesos. Ganda ng display, solid yung speakers for the price, good battery life, fast charging, again, good performance pa rin at hindi naman ako nabagalan sa paggamit ko. Plus din sa akin yung mga extras like haptic feedback and eSIM support at syempre yung camera. Para sa presyo, very satisfied ako sa overall camera performance ng phone na to. At sa mga cons na sinabi ko kanina, ang pinaka-concern ko lang talaga ay una yung kawalan ng charger and yung low light camera performance. Main camera, sobrang goods in low light. Wala akong reklamo doon. So ang sinasabi ko lang dito ay yung low light shots ng selfie, ultra-wide, and low light videos. Yun ang kailangan pa talaga ng improvements or siguro kung big deal din sa'yo yung mga bagay na yon, maybe 14T Pro yung mas babagay sa'yo. Abangan nyo rin yung review namin para doon. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Subscribe kung nakatulong tong video. Links kung saan pwedeng makabili nasa description. Para sa review ko ng Poco F6 Pro, click mo lang to. At para naman sa sulit TV ng Xiaomi, click mo lang to.